Welcome to Donmar TV News Channel. Panoorin natin itong live na replay ni Katonying Anthony Taberna. May isiniwalat ito at ito'y tungkol sa COMELEC. May ibinulgar si Katonying. So let's watch the video. Mag-comment tayo dito, guys. Importante na malaman natin ang katotohanan tungkol dito. Okay? So before I play this video, mag-like and share this video. Okay? Like natin. 1, 2, 3, go! Like! Okay. Like and share this natin to para kakalat ito sa YouTube. Okay? Let's watch the video kung ano ang mga kaganapan latest ng COMELEC. Panoorin. Huwag kayong aalis, sandali lang ha. Nako. Pasensya na kayo at may natanggap kasi akong text, nako. Anyway, mamaya ko na i-discuss yun. Unahin muna natin to. May natanggap kasi akong kahindik-hindik na text, mga kaibigan eh. Baka may magalit na naman sa atin dito sa text na to. Pero papakita ko na rin sa inyo tong text na to, mga mahal na taga-subaybay, ano. Pasensya na kayo. Putol-putol tong message natin. Ito po, papakita ko. Meron po akong isang kausap na taga-COMELEC. Nalungkot po ako. Kaya ako nalungkot dahil siya po officially, in-endorse po siya sa akin ng isang commissioner para kuhanan ko ng mga impormasyon, lalo na nga po sa halala na ongoing na doon po sa overseas absentee voting natin, ano. So pinadala po sa akin ni Commissioner yung pong number niya, Commissioner George Garcia. So ang ginawa ko po ay minessage ko po siya, ano. Alam nyo, dahil ayoko namang magmukhang ignorante, ano. Ang ginawa ko po, Google, ano, kung ano ba ang talagang position niya doon sa overseas absentee voting, parang Office of Absentee Voting. Ayun, parang ganun. Overseas Absentee Voting Office. Something like that, sa COMELEC po, no? E di, po, mga kaibigan, ang nangyari, ganire. Kaya nga ito pinakamabagal na programa, kailangan abangan niyo sasabihin ko. Huwag na kayo mainis. E di, po, sinerch ko po yung Google kung anong, nahihiya kasi ako, tanong ano ka ba dyan sa opisina na yan? Nahihiya akong tanong sa kanya yon. E di, ang ginawa ko po, sinerch ko sa Google, so dinala ko ng Google sa Twitter, Twitter, ano. Alam niyo naman yung Twitter, public din naman. Depende kung i-restrict mo o private mo lang yung account mo. Public eh. So, nakita ko po. Nagulat po ako dun sa aking nakita, mga kaibigan. Nagulat ako, kaya tinanong ko po siya. Sabi ko po sa kanya, as a COMELEC officer, are you allowed to parang something like make public your political inclination, or are you allowed to comment for or against any particular political inclination, something like that po, ano. So sabi naman niya, no sir. So to be more specific, sabi ko, kinuwento ko sa kanya na nakita ko yung mga tweet mo. Sabi ko, this may be misconstrued by others na parang hindi tama. Dahil COMELEC officer ka, 'di ba? Pagka taga COMELEC dapat parehas, ano. Buti sana kung janitor lang dun yun, no? Kaya taga messenger lang, hindi naman Abogado Abogado pa eh. So, ang sabi naman niya sa akin, okay lang naman daw na mag-express ng political inclination. Kaya lang, ang inalala ko po doon, mga magulang at mga mahal na taga-subaybay. Uy, salamat. Alam mo, ang comment ko dito, guys, is if ikaw isa kang lawyer sa COMELEC, no?
parang ah, sa akin lang, hindi siya ah, formal or hindi katanggap para sa akin, parang hindi natin ma-accept na isang COMELEC official or COMELEC lawyer dyan sa loob na nagtatrabaho sa COMELEC na mag-express in public na ah, sino ang kanyang kandidato dahil parang baka iba ang iisipin ng iba na mayroong pandadaya, di ba? So, para sa akin, mali siguro yung ah, ipinulgar mo yung manok mo as a COMELEC employee. Yun lang ang ma-react ko dito. Papadala ng star sa atin. No? Ang inalala ko po talaga doon, yung public po kasi yun eh. Ito papakita ko sa inyo. Ang ginawa ko po dito, kasi naintindihan ko naman na hindi naman siguro niyo mapigil yung damdamin niya. Sabi ko, I have covered COMELEC for a number of elections. Sabi ko, nagkaroon nga ako ng mga kaibigan dyan, mga lowly employees, na yung iba nag-retire na, yung iba retiring na. So, sabi ko, meron din silang mga political inclination, but they do not pronounce it publicly, ano. Eh, ngayon kasi, yung Twitter, public po eh. So guys, mag-comment kayo dito kung ano ang opinion nyo na isang COMELEC, isang lawyer sa COMELEC, nagtatrabaho inside the COMELEC, no, na nagpalabas sa social media ng kanyang opinion about sa kanyang political views o hindi ko naman pa nakita kung ano yung mga tweets niya, pero mag-comment kayo kung tama ba ito para sa COMELEC, tama ba ang isang employee na ginawa niya na mag-post ng kanyang political views sa social media, na instead of a COMELEC being just neutral to the candidates. Okay? So mag-comment if tama ba ito sa ang ginawa ng COMELEC. Alam nyo, ito papakita ko po sa inyo. Nag-alala ako eh. Nag-alala ako ng konti dito sa mga tweet ni Kuya eh. Ito, tulad po nito. Binura ko na lang yung yan po yung sample ng tweet. Oh. Can't touch this. O, yan na. Tapos, ano pa? Makaleni pala yun siya. Ito. Inspired siya sa Ant-Man. Na-inspire siya sa Ant-Man. Basically, a heist movie. Yan po, ano? Parang pinariringgan niya si BBM. Yung isa itong COMELEC employee na pinagtatanggal lawyer. ko na lang po yung mga yung pong pagkakakilanlan niya. In fairness to Katunying, binura niya yung pangalan para sa privacy ng COMELEC employee na isang lawyer. Tapos yan po yung mga nire-repost niya, yung mga anti-BBM. Anti-BBM Tapos, siya. Talaga, ito proven. po yung pagbati niya kahapon kay, hindi ko napapakita ko, baka mapakita. Pagbati niya kahapon kay Nanay Lenny. Okay lang naman bumati. Para sa akin, hindi ito katanggap-tanggap guys na isang COMELEC employee na lawyer na pumapanig sa isang kandidato. Okay? Talagang yung credibility di maganda. Ang credibilidad ng COMELEC. Sa akin lang mga taga-COMELEC, please also inform your rules and guidelines to your employees. Kasi baka hindi nila nalaman na itong mga ganito ay hindi ito pwede sa COMELEC. Kasi dapat as a COMELEC employee, you should be neutral to all.
Meron kang manok pero hindi mo pwede yan i-influence sa social media. Kasi nagiging bias ang tingin ng mga Pilipino dyan. Okay? mga kaibigan. So, ang sabi po niya sa akin, okay lang naman daw mag-express ng political inclination. O ako, naniniwala ako, okay lang po yun. Ang bawal lang daw po yung mga kampanya. Okay. Ako, papayagan ko pa yun kung tutusin. Papayagan ko kung mga harm. Kasi yung credibility ng COMELEC dyan, bababa. Yung mga tao nga ngayon parang wala ng trust sa COMELEC. Tapos may ganito pang mangyayari, di ba? Government agencies eh. Di po ba, mga kaibigan? Kung harmless na government agencies, sabihin ko, okay lang yan. Wala ang problema dyan. Oh. Pero COMELEC po ito eh. Alam nyo, pagka ang isang Sa akin lang katonyeng, no? If tayo, boboto tayo, babantayan natin ang boto this May 9 election. Pagkatapos ng boto natin, pupunta dyan sa main COMELEC, tapos i-maniobra nila. So, useless pa rin if may ganyan palang mga employees na katulad niyan. taga COMELEC, may publicly, meron pong damdamin for or against any particular candidate. May problema po tayo doon. Lalo pa nga, ang pinag-uusapan natin dito ay halalan. Talagang masasabi ko guys na hindi talaga natin ang tawag dito. Kasi inside COMELEC, no, may sarili silang mga mga manok during the election. So nasa peligro pa rin ang ating taong bayan sa mga votes, no? Di pa rin natin masasabi na talagang accurate yung counting ng this May 9 election. Talagang kung pwede, talagang bantayan inside the COMELEC, no? Maglagay ng CCTV, maglagay ng mga outside COMELEC officials na talagang bantayan yung kanilang mga ginagawa at during that day. Totoo po nun, sabi ko nga sa inyo, ayoko naman sana ng talakayin. Kaya nag-aalala ako eh. Kasi meron silang Talagang meron ito. silang kakayanan. Ilan yun, di ba? Ilan po yun? Halimbawa, na meron po silang kakayanan na po yun. Nakita po ba? Sorry kung nakita. So yun lang guys, no? Hindi na natin tatapusin kasi iba na yung topic ni Anthony Taberna. So ang akin lang is sana bigyan itong pansin ng mga taga-COMELEC kung ano talaga ang rules and regulation sa mga employees dyan sa COMELEC this May 9 election, no? So yun lang guys, please share this to everyone. Share this sa mga BBM supporters. Share this one to your friends and families para malaman natin na ito na ang mga kaganapan ng COMELEC. Okay? So, guys, hanggang dito na lang itong video. Mag-subscribe sa aking channel, Don Mar TV, and hit the notification bell para updated kayo sa mga videos na kagaya nito. Okay? Klarong-klaro na merong ganitong mga pangyayari sa COMELEC. Hope na ma-solve ito. Babantayan ko itong mga post ni Anthony Taberna, Katonying, kung ano ang latest at update tungkol dito. Okay? So hanggang dito na lang. Hope na sa mabuti kayong kalagayan dyan. And see you in my next video.